Tumahimik ka, Luz. Pasalamat ka at nakapasok ka sa pamilyang ito. Ang mga salitang ito ni Doña Pilar Villanueva ay bumaksak sa pasilyo ang lumang apartment parang isang baldeng maruming tubig. 32 kapitbahay ang nakarinig. Dalawang kinatawan ng isang malaking kumpanya ng real estate na may dalang maitim na folder ang nakasaksi. At ang asawa mismo ni Luz ay nakatayo lang doon at hindi gumalaw. Walang sinuman ang naglakaslop na sawayin ang ginang nakalalait lang sa sarili nitong manugang sa harap ng buong komunidad. Ang pagpupulong ay ginanap sa isang lumang gusali sa Sampaloc. 2 kanto lang mula sa palengke. Ang pasilyo ay amoy kapeng barako at lumang kahoy. Sa pader ay nakadikit pa rin ang abiso, Nege Asosasyon. Pag-ayos ng G-elevator. Pagpapapintura ng labas ng gusali. Pagsasayos ng kuryente. At ang posibleng sapilitang ambagan na napakalaking halaga. 3 beses binasa ni Luz Biminda Macaraig ang papel na iyon bago pumasok dahil mayroong hindi tama. Si Luz ay nagtatrabaho bilang taga-restorengam Antigong Santo at lumang kasangkapan sa isang maliit na pagawaan sa Marikina. Tinatanggap niya ang bayad sa kanyang mga kliyente sa pamamagitan ng bank transfer. Sumasakay siyang tren araw-araw. At kailanman ay hindi niya ipinakmalaki ang kumpanyang pamanangang kanyang lola. Ang hinihinging badyet para sa pagpapaayos ay masyadong mataas para sa isang gusaling tinitirhan ng mga retirado. Mga pamiyang naghihikahos. At mga nangungupahan ng mahabang panahon. Si Doña Pilar na walang bahit ang suot na mamahaling damit at kumikinang ang magintong hikaw ay hindi pumunta roon para makipag-usap ng maayos. Pinuwesto niya ang kanyang ahente sa tabi ng mesa. Nagdala siya nga nakahandang kontrata. At pinaupo niya ang manegosyante sa unahan na parang tapos na ang desisyon bago pa man makbotohan. Tumingin si Luz kay Hector Villanueva na kanyang asawa. Nahintay siya ng isang simpleng salita. Isang pagtatanggol man lang. Mahuwag mo siyang kausapin ng ganyan. Ngunit ibinabalang ni Hector ang kanyang paningin at kinagat ang kanyang labi. Doon naunawaan ni Luz na ang problema ay hindi lang ang pagpapaayos ang gusali. Kung maaprubahan ang botohan na iyon, maraming kapitbahay ang mababaon sa utang na hindi nila kayang bayaran. Si Aling Mercedes na isang biyuda mula sa ikatlong palapag ay yakap-yakap ang kanyang lumang bag sa kanyang dibdib na parang nandun ang buong buhay niya. Huminga ng malalim si Luz at nagsalita. Hindi kailangang maging mayaman para malaman kung may sumusubok na palayasin ang mga tao sa sarili nilang bahay. Ngumiti lang si Doña Pilar nang hindi kumukurap. Sa sandaling iyon ay, may napansin si Luz na kakaiba sa ibabaw ng mesa. Isang asul na folder na may nakasulat na pangalan niya gamit ang ballpen. Kahit walang hinihinging pirma mula sa kanya. Hindi man lang tinanong ni Hector kung para saan ang asul na folder na iyon. Hindi rin niya tinanong kung bakit ganun ang mukha ni Luz nang lumabas sila ng pasilyo at sumara ang pinto ng gusali na may kasamang malakas na kalabok ng lumang kahoy. Naglakad sila sa isang maingay na kalsada sa Maynila. Sa gitna ang managtatawagang jeep, mga nakaparadang tricycle. At amoy ngang pinipritong pagkain sa tabing kalsada. Patuloy ang takbo ang buhay sa labas na parang walang mga kapitbahay na tinatakot at pinipilit magbayad sa loob ang gusaling iyon. Dikit na dikit sa katawan ni Luz ang kanyang bag. Sa loob nito ay itinago niya ang mabilis na litratong kinuha niya sa folder bago ito isara ng ahente ng nagmamadali. Makikita lang ang kanyang pangalan na isinulat ng kamay at ang isang sulok ng dokumento na may logo ng Villanueva Realty Corporation. Hindi ito sapat para makbintang. Pero sapat na ito para malaman niyang may pinaplano sila nang hindi siya kasama. Hindi mo sana sinagot ng ganun ang nanay ko. Sabi ni Hector nang hindi nakatingin sa kanya. Tumigil si Luz sa gilid ng tawiran. Pula ang ilaw ng stoplight at ang ingay ng isang bus ay tinakpan ang kanyang pahinga ng ilang sandali. Iyan ba talaga ang inaalala mo? Nag-aalala ako na gumagawa kang eksena sa harap ng mga investor. Sumobra ang nanay ko o. Pero alam mo naman kung ugali niya. Huwag mo na lang palakihin. Tiningnan siya ni Luz nang may kalmadong mukha ngunit nag-alab ang kanyang kaluban. Tinawag niya akong patay gutom sa harap ng 30 tao. Ibinulsa ni Hector ang kanyang makamay. At ipinahiya mo rin siya. Ang gusaling iyon ay mahalaga para sa kumpanya. Hindi natin pwedeng hayaan na harangin ng 4 na kapitbahay ang ganitong kalaking oportunidad. Ang salitang oportunidad ay parang isang pintong sumara sa pandinig ni Luz.
Hindi na siya nagsalita. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa sakayan. Pero hindi na siya naglakad sa tabi ng kanyang asawa. Isang hakbang na siyang nasa likuran nito. Pinagmamasdan ang matindahan, post at mga pamilyar na mukha. Nagsimula niyang maintindihan na ang pananahimik ni Hector ay hindi dahil sa takot. Ito ay isang sinadyang desisyon. Kinabukasan ay bumalik siyang mag-isa sa gusali. Hindi siya nakasuot ng takong o pampaganda. Isang maliit na kuwaderno at balpen lang ang dala niya. Sa pasukan ay nasalubong niya si Mang Juliano mula sa unang palapak na hirap ibaba ang kanyang basura. Ipinakita nito sa kanya ang isang sulat kung saan nakasaad ang pansamantalang ambagan na 1,000,000 piso kung hindi siya papayag sa panukalang pagbabago ng pagmamay-ari. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Nena na isang single mother mula sa ikalawang palapag ang isang text message mula sa tauhan ng Villanueva Realty. Kung hindi ka pipirma ngayon ay mas lalong lalaki ang babayaran mo. Sa bawat pinto ay may iba't ibang bersyon ng pananakot. Walang ipinangako si Luz. Inilista niya ang mapetsa, mga pangalan, mga halaga, at humingi siya ng mga kopya. Mas marami siyang pinakinggan kaysa sa sinabi. Nang buksan ni Aling Mercedes ang pinto ang ikatlong palapak. May bakas ang matinding pagod sa kanyang mamata at nakasabit ang bag sa kanyang braso na parang handa siyang tumakbo anumang oras. Sabi nila sa akin hindi ko raw kakayanin bayaran ito gamit ang pensyon ko. Bulong ang matanda. At kahapon may nakita ako sa mailbox ko. Hindi niya ito ibinigay roon. Tumingin siya sa hagdan. Ibinaba ang kanyang boses. At hiniling kay Luz na samahan siya sa palengke. So na nung nga nagtitinda ng prutas, daing, at mga namamalengke. Inilabas ni Aling Mercedes ang isang nakatuping sobre mula sa loob ng kanyang bulsa. Pangalan ng biyenan mo ang nakasulat. Bulong niya. Pero iniwan nila ito sa mailbox ko. Maingat itong binuksan ni Luz habang nakasandal sa isang tindahan ng gulay. Sa loob ay may isang kasunduan sa pagbebenta na hindi pa napipirmahan at isang listahan ng nga unit na may markang pula. Sa dulong pahina ay may isang pangungusap na parang isinulat para hindi makita ng iba. Palisin bago magtag-araw. Hindi binuksan ng buo ni Luz ang sobra hanggang sa makarating siya sa kanilang maliit na bahay sa Marikina. Habang nasa bayahe sa tren, bit-bit niya ito sa look ang kanyang bag na parang mas mabigat pa sa isang bato. Sa paligid niya, ay nakatitik sa telepono ang natao. Isang bata ang kumakain ng pandesal mula sa brown paper bag. At isang lalaki ang natutulog habang nakasandal ang ulo sa bintana. Mukhang normal ang lahat, pero alam niyang may nasira na. Nang pumasok siya sa bahay ay iniwan niya ang masusi sa isang antigong mangkok na siya mismo ang nag-ayos at nilok ang pinto ng 2 beses. Maliit lang ang bahay. May malumang bintana. Makitid na kusina. At isang masang kahoy kung saan nakapatong pa rin ang 2 resibo ng kuryente. Isang bill ng tubig. At ang listahan ng bibilhin na nakadikit sa refrigerator. Ang kasimplihang ito na nagbigay sa kanya ngang kapayapaan sa loob ang maraming taon ay biglang naging parang isang napakarupok na taguan. Inilatak niya ang nilalaman ng sobre sa ibabaw ng mesa. Una ang kasunduan. Nangganga ko ang Villanueva Realty Corporation na ibibigay ang gusali sa mga negosyante bago mag-Setyembre. Kahit na walang bahagi ng papel na nagpapakitang pumayag ang mga tunay na may-ari. Sumunod ay ang kopyang titulong lupa mula sa Registry of Deeds. Dahan-dahang binasa ni Luz ang bawat linya hanggang sa manlamig ang kanyang nakamay nang makita niya ang pangalan ng pangunahing may-ari. Macareg Holdings and Properties. Hindi ito nakataon lang. Ito ang pangalan ng kumpanyang ipinamana sa kanyang lola na si Lola Amalia Macharaeg, ang parehong kumpanya na inilayo ni Luz sa kanyang asawa. Samgasalusalo kasama ang mga Villanueva. At sa mga mapanuksong tanong ni Doña Pilar, walang sinuman sa pamilyang iyon ang nakakaalam na hindi lang niya kilala ang pangalang iyon. Kundi siya ang may karapatang magdesisyon para rito. Itinago niya ang bahaging itong kanyang buhay dahil, pagkatapos niyang makita ang kalahati ng kanyang makamag-anak na lumapit sa kanyang lola dahil lang sa pera, gusto niyang malaman kung sino ang kayang magmahal sa kanya nang hindi tumitingin sa kanyang bank account. Bumalik siya sa kontrata. Sa isang sulok ay may mabilis na sulat kamay gamit ang ballpen. Walang alam ang manugang. Hindi galit ang unang naramdaman ni Luz. Nahiya siya para sa kanila.
Trinato nila siya na parang isang babaeng walang pinag-aralan. Walang alaala. Walang mga dokumento. Na parang ang kanyang pananahimik ay katangahan. Pumunta siya sa kabinet sa kwarto at kumuha ng isang metal na kahon na nakatago sa likod ng makumot. Ipinatong niya ito sa kama at inabot ng ilang sandali bago niya ito buksan. Sa loob ay ang mga bagay na halos hindi niya ginagalaw. Isang kopyang papeles ng mana. Isang lumang calling card na Macaria Holdings. Ilang litrato ang kanyang lola sa gusali sa Sampaloc. At isang maingat na nakatuping sulat. Pinikturan ni Luz ang bawat dokumento gamit ang kanyang telepono. Pagkatapos ay iniskan niya ang mga ito gamit ang application na ginagamit niya sa paggawaan at inilagay ang lahat sa isang nakalok na folder. Hindi niya tinawagan si Hector. Hindi rin niya ito tinext. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ay nakpasya. Siyang hindi ang asawa niya ang unang makakaalam sa kanyang nadiskubre. Inanap niya sa kanyang contact, Ong Gi-sung, numerong matagal na niyang hindi ginagamit. Si Attorney Clara Reyes, ang pinakakatiwalaang abogado ng kanyang lola. Bago siya tumawag ay narinig niya ang ngasusi ni Hector sa labas ng pinto at pinatay niya ang ilaw sa kwarto. Hindi iyon takot. Iyon ay pag-iingat. Nang mag-vibrate ang telepono sa kanyang kamay, ay nanatiling tahimik si Luz. Mensahe ito mula kay Hector. Sabi ni Mama huwag ka na raw bumalik bukas sa gusali. Sobra na ang ginawa mo. Hindi siya sumagot. Binuksan niya ang sulat ni Lola Amalia at binasa ang unang pangungusap na may salungguhit ng asul na tinta. Kung balang araw, ay hiyain ka nila dahil mukha kang walang pera. Huwag mong sagutin ng galit. Sagutin mo mega papeles. Siyamat 15 ng umaka. Nakatayo si Luz sa harap ng opisina ni Attorney Clara Reyes sa isang tahimik na kalye sa Ortigas. Masyado siyang maagang dumating. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang brown folder na naglalaman ng papeles ng mana. Ang titulong lupa, ang kontrata, at ang sulat ng kanyang lola. Sa kanyang telepono ay hindi pa rin niya sinasagot ang mensahe ni Hector. Si Clara mismo ang nagbukas NG pinto. Nasa edad 40. Mabilis na nakatali ang buhok. At may tingin ng isang taong hindi nag-aaksaya ng oras. Naging abogado siya ni Lola Amalia sa loob ng maraming taon. At nang makita niya ang apelidong Macharaek sa reception ay hindi na siya nagtanong sa harap ng sekretarya. Pasok ka Luz. Izara mo ang pinto. Amoy matapang na kape at bagong print na papel ang opisina. Sa isang pada ay may mga plano ng lungsod ng Maynila. Maga-resolusyon NG City Hall. At isang estante na puno NG Mega folder na may label NG Mega Paupahan. Asosasyon ng may-ari. At mga lisensya. Inilapak ni Luz ang mga dokumento sa mesa. Hindi niya ikinuwento ang pagpapahiya sa kanya ng may halong drama. Dumiretso siya sa punto. Ang pagpupulong. Ang sapilitang ambagan. Ang manegosyante. Ang sobra sa mailbox ni Aling Mercedes. At ang pangungusap na isinulat na parang isa lang siyang palamuti sa bahay. Tahimik na nagbasa si Clara. Sinuot niya ang kanyang salamin. Sinuri ang titulo. At naubukais na isang database sa computer. Sa lubong ilang minuto ay tanging ang pag-click lang ng mouse ang naririnig. Sa wakas ay nagsalita si Clara. Ang gusaling ito ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Macharaek Holdings. At ikaw ang nakatala bilang nag-isang administrador ng kumpanya. Ayon sa sertipikasyon, NGSEC at valid na, special power of attorney pagkatapos ng pamana ng lola mo. Hindi humalaw si Luz. Alam na niya iyon. Pero ang marinig ito ng malakas ay ginawang isang malaking responsibilidad ang kanyang hinala. Itinuro ni Clara ang kontrata. Hindi pwedeng ipangakong Villanueva Realty ang pagbibigayng gusaling ito. Hindi nang kanito. Hindi nang walang pahintulot. At lalong hindi kung tinatakot nila ang mga kapitbahay para pumayag sa isang transaksyong hindi man lang nila naiintindihan. Pagkatapos ay binasa niya ang makalakip na papel. Sa isang pahina, ay may mga inaangking pirma ng ilang residente. Nagsalubong ang kilay ni Clara. Ang dalawang pirmang ito ay mukhang inilagay lang gamit ang computer. Hindi ito totoong pinirmahan. Malamang na-scan lang ang ito. Nakaramdam ngang panlalamig si Luz sa kanyang sikmura.
Hindi na lang ito tungkol sa pang-insulto pamilya. Mayroong malaking plano na ginawa kasama ang ahente at mga negosyante bago pa man makapanlaban ang mga residente. Gumawa ng 3 mabilis na hakbang si Clara. Kumuha siyang online na kopya ng pinakabagong titulo mula sa Registry of Deeds. Kumontak siya ng isang eksperto sa pagsusuri ng mga pekeng pirma. At tumawag sa isang kakilala sa City Hall para alamin kung may ipinasang aplikasyon para gawing commercial building ang lugar. Pagkatapos ang natawag na iyon ay mas naging seryoso ang kanyang mukha. May gumagalaw sa City Hall. Hindi pa ito lisensya. Pero may nagtatanong-tanong no. At kung nakmamadali ang biyenan mo, iyon ay dahil kailangan niyang magpakita ng resulta. Ibinaba ni Luz ang kanyang tingin sa kontrata. Kailangan niya ng pera. Nagbukas si Clara ng isa pang ulat. Ngayon ay tungkol naman sa mga kumpanya. Ang Villanueva Realty ay lubog sa utang mula sa 2 palpak na proyekto sa Quezon City at sa Pasig. Hindi pa sila tuluyang baksak. Pero hirap na sila. Ang gusaling ito ay gagamitin nila para magbenta ang hangin, bago pa man nila makuha ang tunay na kontrol. Idiniin ni Luz ang kanyang madaliri sa gilid ng mesa. Sa unang pagkakataon ay nawala ang kanyang galit at napalitan ng determinasyon. Hindi na ito isang sugat. Ito ay isang plano. Anong gagawin natin? Kumuhang notepad si Clara. Magpapadala tayo ng demand letter at cease and desist agad sa Villanueva Realty. Sulat sa administrator ang gusali. Sulat sa City Hall para harangin ang anumang proseso na gumagamit ng pekeng representasyon. At hihingi tayo ng formal na pagsusuri sa mga pekeng pirma. Kung may pananakot na nangyayari, dadaling natin ito sa korte. Dahan-dahang tumango si Luz. Hindi ko gustong manira ng walang dahilan. Gusto ko lang na hindi na sila makapang-apa ang ibang tao. Isinara ni Clara ang brown folder at ibinalik ito sa kanya. Kung gayon ay kailangan mong bumalik sa gusaling iyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi bilang isang manugang, kundi bilang may-ari. Bumalik si Luz sa gusali sa sampalok pagkalipas ng 2 araw. Dala ang brown folder sa loop ng kanyang bag at ang maliit na kwaderno sa kanyang bulsa. Hindi siya nagsuot ang damit na parang gustong magpasikat. Nakamaong lang siya. Simpleng sapatos. At nakatali ang buhok, kagaya ng sinumang kapitbahay na lalabas lang para bumili ng pandesal. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi na siya magbubulak-bulagan. Bagong linis ang pasilyo at amoy murang bleach. Sa bulletin board ay nakadikit pa rin ang abiso tungkol sa sapilitang ambagan gamit ang 2 baluktot na tuntaks. Kinuhaan ito ni litrato ni Lutz. Inilista ang petsa at kumatok sa unang palapak. Matagal bago nakapagbukas, si Mang Giuliano. Lumabas siyang may bitbit na basura sa isang kamay at isang lukot na sulat sa kabila. Sabi nila sa akin kung hindi ako pipirma, mas mapapamahal daw ako. Bulong niya. Hindi siya pinutol ni Luz. Humiling siya na pikturan ang sulat at nagsulat sa kanyang kwaderno. Pananakot na pinansyal. 1 milyong piso nang walang malinaw na paliwanag. Pagkatapos ay umakyat siya sa ikalawang palapak. Ipinakita sa kanya ni Nena ang isang mensahe sa telepono mula sa tauhan ng Villanueva Realty. Kung hihintayin niyo pa ang botohan, mawawala ang benepisyo ninyo. Sa ikapot na palapak, ipinakita sa kanyang isang matandang mag-asawa ang isang papel na walang logo kung saan may nakuwenta kung magkano ang makukuha nila kung alis sila bago maghunyo. Bawat pinto ay nagdagdang 1 piraso en ebidensya. Iba-iba ang sinabi sa kanila. Pero isa lang ang mensaheng naintindihan ng lahat. Pumirma o maywang mag-isa sa harap ng utang na hindi mababayaran. Tanghali na nang makita ni Luz si Aling Mercedes sa pasilyo ng ikatlong palapak. May nakapatong na lumang jacket sa balikat at mahigpit na hawak ang mga susi. Mukhang mas maliit ang matanda ngayon kaysa noong nasa palengke sila. Hindi ako nakatulog. Pag-amin niya. Kahapon may tumawag na lalaki na nagtatanong kung mag-isa lang ba ako rito. Naramdaman ni Luz ang pagtigas ang kanyang panga. Pero ibinaba niya ang kanyang boses. Huwag po ninyong burahin ang call lock. Itago ninyo iyan. Hindi pa sila tapos mag-usap nang bumukas ang pinto ang gusali ng malakas. Dahan-dahang umakyat si Doña Pilar sa hagdan nang hindi ginagamit ang elevator. Na parang gusto niyang marinig ng lahat ang tunog ng kanyang takong. Sa likod niya ay isang nakababatang lalaki na may dalang folder ng Villanueva Realty.
Anong pakakataon nga naman? Sabi ni Pilar pagdating sa pasilyo. Ang tagapagtanggol ng mga walang pag-asa. Ibinaba ni Aling Mercedes ang kanyang tingin. Pumuwesto si Pilar sa harap niya ng sobrang lapit. Mrs. Lilinawin ko sa inyo. Kung patuloy kayong magmamatigas, aprubahan pa rin ng asosasyon ang proyekto at babayaran ninyo ito gamit ang pensyon ninyo. Hindi ko alam kung makabubuti sa inyo ang magmatapang. Humakbang paharap si Luz. Huwag niyo na siyang tatakutin ulit. Kayo o kahit sino sa kumpanya ninyo. Lumingon si Pilar ng may mapanuksong ngiti. At anong gagawin mo? Babayaran mo ang abogado mong barya mula sa pamasahe sa jeep. Ang salitang iyon ay nakasakit sana ilang linggo na ang nakararaan. Ngayon ay kinumpirma lang nito kung gaano kalaki ang pagkakamaling ng biyenan niya. Inilabas ni Luz ang kanyang telepono nang hindi nagtatago. Ulitin niyo nga yan kung gusto ninyo. Ibinaba ang lalaking may folder ang kanyang braso. Naintindihan ni Pilar na may makapitbahay na nakatingin mula sa kanilang mapinto at binago niya ang kanyang tono. Naliligaf ka, Luz. Ito ay seryosong negosyo. Hindi ito sismisan sa palengke. Hindi. Ito ay pananakot sa mataong walang kalaban-laban. Sinamahan ni Luz si Aling Mercedes sa loob ng bahay nito. Sa ibabang mesa ay may isang tasang malamig na salabat. Ngare zibon ni gamot. At isang lumang litrato ang gusali nung puno pa ang halaman ang bawat bintana. Binigyan siya ni Aling Mercedes ang 2 pang sulat at isang papel na may numero ang tumawag sa kanya. Kasama rin sa mga papel ang isang tabinging photocopy na may mga pangalan ng kapitbahay at mga numerong nakasulat sa tabingang bawat pinto. Itinago ito ni Luz sa kanyang kuwaderno, nang hindi pa naintindihan kung bakit ang papel na iyon ang tila pinakamasama sa lahat. Nang hapong iyon, iniscan ni Luz ang lahat sa isang computer shop sa kanto at ipinadala kay Clara na may maikling mensahe. Hindi na lang ito tungkol sa mga dokumento. Tinatakot na nila ang matao. Pag-uwi niya sa bahay, ay nakita niya ang laptop ni Hector na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Isasara na sana niya ito nang makita niya ang kanyang pangalan sa isang chat nila ni Doña Pilar. Ang huling mensahe ay ipinadala kaninang 1:42 ng hapon. Walang alam si Luz sa mga papeles. Kung magiging sagabal siya, ako na ang bahalang magpaalis sa kanya. Binasa ni Luz ang mensahe ng 2 beses nang hindi ginagalaw ang mouse. Tahimik ang maliit na bahay, maliban sa tunog ng washing machine at sa ugong ng refrigerator. Sa mesa ay may 2 tasa ang kape. Ang isa ay may markang labi ni Hector. Ang isa ay hindi pa nagagala. Ang nakabukas na screen na iyon ay hindi nagbigay sa kanya ang hinala. Nagbigay itong sagot. Hindi niya isinara ang laptop. Umupo siya sa harap nito. Nahintay na lumabas si Hector mula sa banyo. At hinayaan siyang makita ang sarili niyang mensahe. Nang lumabas ito, sa pasilyo, basa pa ang buhok at may tuwalya sa lik. Napatsijiw ito. Binabasa mo ba ang mga mensahe ko? Hindi tinaasan ni Luz ang kanyang boses. Nakita ko ang pangalan ko at nabasa kong balak mo akong paalisin. Mabilis na lumapit si Hector na parang gustong isara ang laptop bago pa maging totoo ang mensahe. Pero huli na ang lahat. Inilayo ni Luz ang kanyang kamay sa mesa. Hindi para pigilan siya, kundi para ipakitang hindi siya makikipag-agawan sa isang gamit, hindi mo naintindihan ang nangyayari. Sabi ni Hector, nasa alanganin ang kumpanya. Sinusubukan lang iligtas ang nanay, kung ano ang natitira. Iligtas gamit ang mga peking pirma at pananakot sa mga kapitbahay. Kinagat ni Hector ang kanyang panga. Iyon ang unang pagkakataon na hindi siya tuluyang tumanggi. May mga utang kami, Luz. Marami. 2 proyekto ang pumalpak. Isinara ng mabangko ang pinto nila. At kung hindi matutuloy ang proyektong ito, babagsak ang Villanueva Realty. May mga iniwang problema ang tatay ko. Ina ko lahat ng nanay ko at hindi ko pwedeng hayaang mawala ang kumpanya. Tiningnan siya ni Luz nang hindi gumagalaw. Bumubuhos ang ulan sa labas. At ako ba ay bahagi rin ng nga kailangang alisin? Ibinaba ni Hector ang kanyang paningin kahit isang segundo lang. Nang hihimasok ka sa hindi mo negosyo. Mas masakit ang salitang iyon kaysa sa pang-iinsulto ni Doña Pilar. Hindi dahil totoo ito, kundi dahil ipinakita nito kung gaano kalaki ang kasinungalingan sa buhay ni Hector.
Tumabi si Luz sa kanya sa pagtulog. Nagbayad siyang nga bill sa bahay na iyon. Nakluto siya ng adobo tuwing linggo. Nagmano siya sa nanay nito kahit palagi siyang pinapahiya. At para kay Hector, isa pa rin siyang tagalabas na dapat manatili sa gilid. Nagbago tono si Hector. Hindi na siya nagmamakaawa. Nakikipagnegosasyon na siya. Bukas huwag ka nang bumalik sa gusali. Hayaan mo kaming tapusin ang botohan. Pagkatapos ay mag-usap tayo ng masinsinan. Ikaw at ako. Pero kung patuloy mong kakalabanin ang nanay ko, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa pagsasama natin. Pumunta si Luz sa kwarto. Hindi niya isinara ang pinto ng malakas. Kumuha siyang maliit na bag mula sa kabinet. Naglagay ng ilang damit. Ang kanyang madokumento. Ang metal na kahon ni Lola Amalia. At ang kwaderno na may maebidensya. Sinundan siya ni Hector hanggang sa pinto. Aalis ka dahil lang dito. Inilagay niya ang charger ng telepono at isinara ang bag. Hindi ako aalis dahil dito. Aalis ako dahil noong nakakita kang kawalang hiyaan. Mas pinili mong tawaging problema ang taong gustong pumigil dito. Lumabas siya na may dalang itim na payongkat. Bumaba na hagdan. Sumakay siyang taksi papunta sa New Manila. Sa lumang bahay ng kanyang lola. Pagbukas niya ay sumalubong sa kanya ang amoy ngang lumang kahoy. Nga lumang libro. At sabon, binuksan niya ang isang lampara. Iniwan ang bag sa tabi ngang sofa. At sa unang pagkakataon sa loob ngang maraming buwan ay nakahinga siya ng hindi humihingi ngang permiso. Kinabukasan ng 8:30 ng umaga. Nasa opisina na ulit siya ni Clara. Pinirmahan niya ang demand letter para sa Villanueva Realty Corporation. Ang sulat para sa administrator na gusali. Ang reklamo sa City Hall ng Maynila. At ang autorisasyon para sa formal na pagsusuri ng mga pirma. Bawat pirma ay kalmado at tiyak. Walang pahihiganti sa kanyang kamay. Kundi pagtatakda ang limitasyon. Sinuri ni Clara ang huling pahina at tumingin sa kanya. Kapag natanggap nila ito, bibilisan ni Pilar ang pagpupulong. Pipilitin niyang pasunodin ang mga kapitbahay bago pa nila maintindihan ang bigat ng sulat na ito. Hayaan mo siyang magpatawag ng meeting. Sagot ni Luz. Ngayon ay handa na tayo. Kinahaponan ay naihatid na ang sulat sa opisinang Villanueva Realty. Pagsapit na 6:17 gabi, ay nagvibrate ang telepono ni Luz. Si Clara iyon. Mayroon na tayong unang ulat mula sa eksperto. Sabi nito. Isang pirma ang inilagay lang gamit ang computer. At hindi lang ikaw ang biktima. Ang emergency meeting ay ipinatawag para sa araw ng Huwebes ng 7:30 ng gabi. Nang ang pasilyo ay amoy pritong tuyo at basang damit. Gustong tapusin agad ni Doña Pilar ang proseso bago pa malaman ng na residente ang tungkol sa demand letter. Dumating siya kasama si Hector, ang ahente, at 2 negosyante na hindi man lang bumati. May dala silang maitim na folder at ang kumpiyansa ang mataong naniniwala na ang buhay ngang iba ay kasya sa isang pirasong papel. Si Luz ang huling pumasok. May suot siyang jacket. Hawak ang brown folder sa isang kamay. At ang asul na folder sa kabilang braso. Kasama niya si Attorney Clara Reyes. Si Sir Danilo na administrator ng gusali ay naglagay ng mesa sa tabi ng bulletin board kung saan nandun pa rin ang mga resibo ng asosasyon. Mayroon ding notary public na nakaupo sa gilid. Nakita ito ni Pilar at nagsalubong ang kilay. Kailan pa naging kailangan ng notaryo sa isang meeting ng makapitbahay? Sumagot si Sir Danilo. Mula nang magkaroon nege-mege pagdududa sa mga dokumento at representasyon. Tumayo si Pilar bago pa man siya tawagin. Maging praktikal tayo. Kailangan ng seryosong pag-ayos sa gusaling ito. Kung sino ang hindi kayang magbayad ay kailangang mahanap ng ibang opsyon. Ibinaba ni Aling Mercedes ang kanyang tingin. Si Nena na nanay mula sa ikalawang palapag ay hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Pinakmasdan ni Luz ang makilos na iyon, at nalaman niyang mas inaasahan ni Pilar ang takot ng matao kaysa sa kanilang boto. Nang humagbang si Luz, itinuro siya ni Pilar gamit ang kanyang ballpen. Ang meeting na ito ay para sa mga may-ari. Hindi para sa mga manugang na walang trabaho at nahahanap ng atensyon. Ang katahimikan ay mas matalim pa sa isang siga. Pumikit si Hector ngang isang sandali.
pero wala siyang sinabi. Hindi sumagot si Lutz. Tumingin siya kay Sir Danilo. Binuksan ng administrator ang isang folder at nagbasa. Ayon sa pinakabagong titulong ng lupa mula sa Registry of Deed. Ang kalakhang pagmamay-ari ng gusaling ito ay nakapanggalan sa Makarag Holdings and Properties. At ayon sa sertipikasyon NGSEC at valid na Special Power of Attorney. Si Luz Fiminda Macharaek ang nag-iisang administrador at legal na kinatawan ng nasabing kumpanya. May nakahulog ng susi. Isa sa manegosyante ang umayos ng upo. Tiningnan ni Hector si Luz na parang ngayon, lang siya nakakita ng estranghero sa katawan ng kanyang asawa. Imposible iyan. Sabi ni Pilar na wala ng ngiti. Walang-wala ang babaeng iyan. Inilapak ni Clara sa mesa ang nga dokumento ngang mana. Ang titulo, ang sertipikasyon nege representasyon, at ang kopya ngang demand letter na natanggap ngang Villanueva Realty. Hindi ito isang opinyon Doña Pilar. Ito ay legal na dokumento mula sa gobyerno. Naksimulang pakpawisan ang ahente ni Pilar. Isa sa mga negosyante ang humingi na makita ang kontrata. Ipinakita ito ni Clara pero itinuro niya ang isang bahagi. Dito ay nangangako ang kumpanya ninyo na ibibigay ang isang ari-arian na wala silang kontrol at narito ang mga nakakabit. Napirma ng mga residente na. Ayon sa paunang ulat ng eksperto sa pagsusuri ng dokumento. Ay hindi totoong pinirmahan. Inilagay lang ang ito gamit ang computer. Napatakip ngang bibig si Aling Mercedes. Bumulong si Mang Juliano na kailanman ay hindi siya pumirma sa papel na iyon. Isinusulat ng notaryo ang bawat nangyayari. Pagkatapos ay inilabas ni Clara ang huling pahina. Ang email ng ahente na may nakasulat na. Walang alam ang manugang. At ang mensahe ni Hector. Kung magiging sagabal siya. Ako na ang bahalang magpaalis sa kanya. Naramdaman ni Luz na nawalan ng hangin ang buong pasilyo. Nang tingnan niya ang kanyang asawa. Namumutla si Hector. Luz. Ako. Pinutol siya ni Luz sa pamamagitan ng isang tingin. Pagkatapos ay humarap, siya sa mga kapitbahay. Sa loob ng 3 taon ay tinawag nila akong patay gutom sa sarili kong bahay. Ngayon ay hindi ako pumunta rito para magyabang ng pera. Nandito ako para pigilan silang gawing maruming negosyo ang takot ninyo. Hinampas ni Pilar ang mesa. Niloko mo kaming lahat. Binuksan ni Luz ang asul na folder. Inilabas ang formal na pagtutol sa proyekto. At inilapak ito sa harap ng notaryo. Hindi. Kayo ang nagbuko sa inyong mga sarili nung inakala ninyong wala akong kwenta. Isinarangam nga negosyante ang kanilang nga folder. Tumayo ang isa at sinabing hindi sasali ang kanilang kumpanya sa isang transaksyong may problema sa batas. Ang isa naman ay hindi na nagpaalam. Sinundan ito ang tingin ni Pilar. Naintindihan na nawalan na sa kanya ang negosyo. Tinanong ng notaryo si Luz kung gusto rin niyang isama ang masulat ng pananakot bilang ebidensya. Inilapag niya sa mesa ang kanyang kwaderno. Opo. Lahat. Nang buksan niya ito. Nakita ni Luz ang tabinging photocopy na ibinigay sa kanya ni Aling Mercedes ilang araw na ang nakararaan. Hindi pa ito nasusuri ni Clara. Ito ay listahan ng mga pangalan, mga pinto, at mga numerong nakasulat sa gilid. Ang photocopy na iyon ang naging huling piraso na tumapos sa pagpupulong. Hindi ito listahan ng maipapayos sa gusali, kundi isang malamig na kwenta. Sa tabi ngang bawat pinto ay nakasulat kung hanggang saan nila pwedeng takutin ang bawat kapitbahay bago ito pumayag na umalis. Isinama ito ni notaryo sa opisyal na ulat. Itinigil ni Sir Danilo ang anumang botohan at umalis ang manegosyante nang hindi na hinihintay ang elevator. Si Aling Mercedes na noong una ay hindi man lang makatingin ng diretso. Ang unang tumayo. Hindi siya pumalakpak. Huminga lang siya ng malalim. Gaya ng isang taong nakaintindi na hindi na niya kailangang mag-impake ng kanyang magamit sa gabing iyon. Sa sumunod na linggo. Ipinatigil ng City Hall ng Maynila ang anumang proseso para baguhin ang gusali. Nagsampa si Clara ng formal na reklamo kasama ang masulat. Mga mensa. Ang ulat tungkol sa pekeng pirma. At ang kontrata. Nawalan ng mga kasosyo ang Villanueva Realty. Maraming kliyente ang umatras. At ang ahensya na humahawak sa kanilang mga transaksyon ay nag-abiso na hindi na sila makikipagtrabaho sa kanila habang may investigasyon.
Hindi na nagpapakita si Doña Pilar sa mga salusalongang nga mayayaman. Hindi na nila siya tinatanong kung anong susunod niyang proyekto. Sa halip ay nagbubulungan. Nalang sila kapah dumadaan siya. Hinanap ni Hector si Luz isang hapon sa harap ng bahay ng kanyang lola. Tumating siyang may balbas at lukot ang damit. Nakamali ako. Kinalatkat lang ako ng nanay ko. Pinakinggan siya ni Luz sa gate nang hindi binubuksan ng buo ang pinto. Hindi ka niya kinalatkad, Hector. Naglakad ka kasama niya. Pabor sa kanya ang batas. At si Lola Amalia na maingat hanggang sa huli. Ay pinayuhan siyang siguraduhin na ang bawat ari-arian at kapangyarihan ay nakapangalan sa korporasyon bago siya magpakasal. Hindi ipinaktibang ni Luz ang pakbaksak na sinuman. Pumirma siya, huminga ng malalim. At bumalik sa sampalok kasama ang mga arkitek, mga electrician, at isang bagong kwaderno. Pinaayos niya ang elevator. Ginawa ang matumutulong tubig. At pinanatiling abot kaya ang upangang nga lumang kapitbahay. Humingi rin siya na ang bawat resibo ay ilagay sa bulletin board para wala nang matakot sa anumang papel. Makalipas ang ilang buwan, ang bakantang espasyo sa unang palapag ay ginawang isang livelihood workshop. Isang umaga, Ivan, si Aling Mercedes ang mainit na sa labat, sa mesa ni Lutz at nagsabi, "Siguradong ipagmamalaki kang lola mo." Tiningnan ni Luz ang pasilyo na puno nga nakasampay na damit at mga bagong halaman. Sa unang pagkakataon, ang gusaling iyon ay hindi naging pabigat. Ito ay naging sandalan niya. Minsan, hindi mo nakikilala kung sino ang tunay mong kakampi kapag maayos ang lahat. Kundi kapag may humamak sa iyo at mas pinili ang kasama mong nakatingin sa lupa, hindi nawala ang pagsasama nila ni Hector sa isang pag-away. Nawala ito sa bawat pananahimik na tinawag ni Hector na pag-ingat. Sa bawat pang-abuso na itinago ni Doña Pilar bilang negosyo. At sa bawat papel na sinubukang gawing para ang takot ng ibang tao. Ang kanyang tagumpay ay hindi ang patunayan na siya ay mayaman. Masyadong mababaw iyon. Ang kanyang tunay na tagumpay ay ang hindi maging katulad ng mataong nanakit sa kanya. Pwede sana niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para mangapa. Pero pinili niyang mag-ayos, magprotekta, at muling magtayo. Naintindihan niya na ang dignidad ay hindi laging sumisiga. Minsan ito ay nag-iipon ng ebidensya. Tumatawag na abogado. Pumipirmang legal na dokumento. At bumabalik sa lugar kung saan siya minalit para sabihin, "Hanggang dito na lang kayo." Ang pagtitiwala na walang pag-ingat ay maaring magpahamak sa atin. Ang kabutihang walang limitasyon ay maaring maging isang kulungan. At ang katarungan kapag dumating ng may katotohanan at pasensya ay hindi kailangan ng palabas. Sapat na ang bawat isa ay harapin ang bunga ng kanilang ginawa. At hindi natin mawala ang ating kapayapaan sa pagsubok na maging katulad ng mataong nanakit sa atin.